Pinabatikos, pinabaon nilang pilit ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi nila magawa dahil alam lahat ng Pilipino kung ano ang nagawa ni dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Dito sa atin. Huwag nating sayangin ang inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga at ang kriminalidad. Naniniwala ba kayo na kakayanin natin to? Para saan yung laban sa PDP? Laban pag hindi tayo lumaban. Tayo ay lalaban talaga. Hindi ko pa nga nabasa yung Bicam report, papirmahin na niyo ako. Wala akong magawa. Iisa lang ako eh. Lahat sila. Yung ibang nandoon, pumirma. Ang ginawa ko, nag-walk out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko pipirma dyan dahil may experience na tayo. Na kung ano-anong pinagsasaksak nila sa budget. Kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang kwento-kwento, walang naniniwala. Sapagkat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi isang kwento. Siya ay katotohanan. Nangyari. Mananalo tayo, maniwala kayo. Then I mentioned the word warriors. Claim it. Because many are called, and here we are. Claim it that we are warriors. Warriors. Ready to pursue our dream, our fundamental principles of PDP Laban. A big hand to PDP Laban. Laban tayo. Tuloy ang laban. Anyway, good afternoon po sa lahat. Thank you for all your presence. We are together in this great endeavor for PDP. Congressman Rodante Marcoleta po ay nagpapasalamat sa mga Duterte supporters, sa lahat po ng naniniwala at nagmamahal kay President Duterte dahil po nanindigan po siya sa Congress. Sabi po nila, hindi daw ako makapag-Ingles. Pilipino ko. PDP! Ilaban nyo naman kami! Pwede ba yun? Binubugbog na nga kami. Pero hindi kami sumusuko. Huwag naman kayo sumuko sa amin. Suportahan nyo naman kami. Pwede po ba yun? Na ang current administrasyon ngayon sa pagkakaalam po ninyo, hindi po lingid sa inyong kaalaman na naging siya po ang example of weaponization of the law. Yung inaasahan nating pagpapatuloy ng laban sa korupsyon, yung unang executive order ni President Marcos ay pagbubuwag, pag-abolish ng Presidential Anti-Corruption Commission. First executive order. Nung nangyari yon, sabi ko, masamang pangitain. Before, nagyaw-yaw ang Pilipino kay tungod kay grabe kaayo ka-strikto ang Duterte administration. Pero gihatag karon sa Ginoo for Allah nga gitagaan ta og buutan kay tanan nga presidente, but look at what happened. Ang mga Pilipino giuhaw na pod sa serbisyo sa Duterte. Ang laban ng PDP ay para po ito kay Pangulong Duterte, para po ito kay Vice President Inday Sara Duterte. Baka lulusot ito lahat. Pag lulusot ito lahat, gaganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Lahat ng mga kandidato natin dito under the PDP and our guest candidates will be a vote against
an administration that has done nothing but to fool and oppress this country and its people. Sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na pagkaupo marami na agad nangyari? Walang iba, kundi si Digong Duterte! Duterte! Ang sarap isigaw. Bakit masarap isigaw? Kasi may nangyaring maganda sa Pilipinas. Nagtataka nga ako. Until now, it remains to be still a mystery sa akin kung paano ako umabot pagka-presidente. Totoo yan. Totoo yan. Kailanman hindi magmamaliw ang kanyang pag-ibig sa bayan. Kahit na dala ng edad, siya'y nahihirapan, pero hindi siya kailanman napawian ng pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. At palagi ang titindig, makikipaglaban